Ang galing ng setup din, no? Alam niyo yun? Ang lapit ng setup kasi ito lahat ng nasa minority, halos lahat may issue. Halos lahat itinuro ng 18 Brave Marine. Kaya pala, ilag na ilag sila sa 18 ex-Marine kasi may nalalaman tong 18 ex-Marine tungkol sa kanila. At ang malapit pa dito, kaya pala, naging dalawa ang muka ng Senado, isang legit at isang fake, is para madepensahan nila una yung mga boss at yung kanilang mga sarili. Na ngayon, 'di ba, alam naman natin na merong fake hearing, merong legit hearing. Yung legit hearing ay yung Cayetano. Kasi nasa una-una, hindi sila lumabag sa batas na etong si Cayetano ay binoto ng halos 13 senador. Nasamantalang etong si Gatchalian ay 12 lamang ang bumoto dyan at labag pa sa batas, 'di ba? Illegal pa. Illegal yung ginawa nila kahit saan nyo basahin yun. Ang malupit na rito, gagawin tong circus ng mga buhaya. Parang natatandaan nyo yung ganap sa ICI? Ganyan. Yung ICI, ginawa nila doon, iniimbitahan nila sila Romualdez, sila Saldico, sila Sandro. Tapos pagdating sa ICI, na binuo din ng sariling ama ni Sandro Marcos at pinsan ni Romualdez na si Marcos Jr., pinamumukha agad nila sa atin na sila ay mga inosente. So mangyayari ulit yan sa Senate fake hearing nila Erwin Tulfo at Gatchalian, nila Soto, nila Lacson. So mangyayari yan. Ang mangyayari dyan, kapag dumalo or pinatawag si Romualdez, dadalo si Romualdez sa hearing nila, syempre, hindi nila tutumbukin yan. May mangyayaring palabas dyan. Kunwari, sisiga-sigain nila doon si Romualdez. Kunwari, patas ang kanilang patas yung kanilang pag-iimbestiga. Oo. Tapos, pagtapos nun, pamumukain na nila sa atin na inosente etong si Romualdez. Ganyan ang mangyayari dyan. Tapos palalabasin nila ulit dyan na etong 18 ex-Marine ay mga sinungaling. Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya magiging circus yung fake hearing na yan. Asahan nyo na yan. Ganyan ang mangyayari dyan. ganyan ang mangyayari dyan. Ako na nagsasabi sa inyo, no? Ako na nagsasabi sa inyo na ganyan ang mangyayari dyan. Wala na tayong yung katulad nung So, yung hearing na yan, yung fake hearing na yan, na mangyayari sa Senado, sa pamumuno ni Erwin Tulfo at ni Gatchalian, gagawing ICI lang yan. No? So, parang gagawing isang matinding palabas na ang kwento, ang twist ng istorya ay pagmukaing malinis si Marcos Jr., Romualdez at Sandro Marcos. Isama mo na si Ma'am Shitars na mamasang ni John Vic Remulla. Ay, nako. So, abang-abang na lang tayo, ha? Mga banateros, mga kabiyaya, sa mga mangyayari. Ang talong dito, ang malupit pa dito, pagtatawanan sila ng taong bayan. Dahil sa una pa lang, no, illegal na yung ginawa nila. Pagdeklarang Senate President kay Win Gatchalian at sa pagpapalit ng mga liderato o mga leader diyan sa mga posisyon ng mga senador. Maling-mali na illegal na. Kahit saan nyo tingnan, maling-mali at labag sa batas yung ginawa nilang yan. At kahit sinong lawyer ang tanongin nyo, yung mga lawyer na mga bayaran, malamang babaliin nila yan. Pero dito, dapat mangialam na ang Supreme Court. No, na dapat ipatigil to ng Supreme Court. Dapat mangialam na. Kaso, hindi gagalaw ang Supreme Court hanggat walang nagsusumbong sa kanila. Kaya kayo, mga banateros, baka may free time kayo dyan, pwede na kayo magsumbong sa Supreme Court para matigil na tong kaguluhan sa Senado. Kasi umay na rin ang taong bayan dito. Sa totoo lang.
Pero ang kinaganda, sa isang araw, sa ilang buwan pananahimik ni Lacson at Soto sa flood control scam, binawi ng isang araw ng hearing ni Senator Cayetano Marcoleta at Pia Cayetano. Walang Joe, walang ya. Talagang suportado sila ng Malacanang. So although freedom of speech naman ng Malacanang yan, na sinusuportahan nila ang pamumuno, isang panggap, mapanlinlang at peking pamumuno sa Senado ni Win Gatchalian. 'Di ba? Kami ay may show or may nakausap kaming mga lawyer. Etong nangyaring pagdeklara ng acting Senate President ni Win Gatchalian ay illegal pala. Illegal pala to. Tapos, kung illegal pala to, ayon sa mga lawyer, bakit sinusuportahan ng Malacanang? So, ibig sabihin, kung ang Malacanang ay sumusuporta sa illegal, hindi na rin tayo nagtataka bakit ang daming illegal, labag sa batas na ginagawa ng ilang mga politiko, senador, congressman, na sinusuportahan at inahayaan ng Malacanang. So, ibig sabihin, kaya dumami, mas lalong lumobo ang krimen sa Pilipinas, droga, is dahil suportado ng Malacanang. Hindi kaya ganun? Ha? Nagtatanong lang tayo, ha? Oo, freedom of speech to. Nare-respeto ko nga yung freedom of speech ng Malacanang eh. Dapat respetuhin niya rin yung freedom of speech natin. Kasi, sinabi yan ni Auntie Claire, diba? Sinabi ni Auntie Claire na suportado ng Malacanang etong pagiging Senate President ni Gatchalian. Ngayon, eto yan. Dalawa ang muka ng Senado ngayon. Isang peke at isang original. Ang peke, yung kaila Win Gatchalian at yung magaganap na hearing sa kanila. Na di umano ipapatawag ni Erwin Tulfo etong Brave 18 Marines. Ngayon, kung umpisa pa lang ng pagdeklara or umpisa pa lang ng talaga bilang Senate President kay Win Gatchalian, so dapat bang respetuhin ng bawat Pilipino yung magiging hearing nila? Una-una, illegal eh, 'di ba? Illegal yung ginawa nila. Una-una, wala sila ang nasa rules is dapat 13 na senador. Ang ginawa nila 11 plus 1 equals 13. hindi 11 plus 1 equals 12. Dapat ganun eh. 'Di ba? Ang nangyari sa kanila 11 plus 1 equals 13. So lumaktaw sila ng isa. Ngayon, maraming mangyayaring hearing at ang sabi pa ni Senator the Bendalo, the greatest Bendalo na si Erwin Tulfo ay ipapatawag niya itong Brave 18 at kapag hindi daw ito dumalo, ipapakontempt niya. Diba? Ganun kalupit. Biruin niyo ito yung pinakamalupit pa dyan. Tinuturo ka nung mga tao. Tapos ipapatawag mo sa sariling hearing mo. Sino ba namang tanga? Halimbawa, isang daga. Sino ba namang tanga na daga na papasok sa hawla ng isang pusa? Di ba? Alam naman nung daga, alam naman natin lahat na ang pusa ay matakaw sa daga. So kung ang Brave 18 papasok sa lungga ni Erwin Tulfo, na doon siya malakas, doon siya, lugar niya yon or tinatawag na teritoryo niya yon, malamang sa malamang, aasahan natin dito, puro panghahamak lamang sa 18 Marine. Yun ang mangyayari dito. Kung sakali mang dumalo talaga ang 18 Marine, yun ang mangyayari dito. Ang mangyayari dito ay lalait-laitin, sasabihin sinungaling, ito ganyan, hindi pagsasalitain. Hindi katulad, ibang-iba to sa nangyaring hearing kahapon sa pamumuno ni Senator
ni Senate President Cayetano at Pia Cayetano nila Senator Marcoleta. Ibang-iba to. Kasi yung hearing nila Cayetano, hinayaan nila makapagsalita lahat. Yung congressman nga na si Alvarez, hinayaan na magpunta at magsalita. Pero asahan natin dito sa fake hearing, no? Sa fake hearing ni Tulfo, sa pamumuno ni Win Gatchalian, the fake Senate President, asahan na ho natin na puro kabulastugan lang ang mangyayari dito. At ang malupit pa nga dyan, gagawin daw circus yan ni Martin Romualdez. Sobra talaga tayong naliwanagan dito sa mga nangyari. Kaya naman pala, halos ilang buwan tayong nag-antay, no? Ilang buwan tayong nag-antay dito sa hearing sa Blue Ribbon Committee para maliwanagan tayo lahat mapatungkol sa 18 Marine, sa kay Saldico, kay Romualdez, kay Lisa, kay Marcos Jr., kay Gutesa. So ngayon, napakaliwanag na kaya pala tinenga ng magjowa or or mag-boyfriend na Soto at Lacson, etong Senate Blue Ribbon Committee na pinag-antay tayo ng ilang buwan, dahil sila pala ang masasagasaan nito. So kaya pala, pilit nilang pinangahawakan at gusto nilang panghawakan ang kapangyarihan ng Senate President para hindi mapag-usapan at lumabas ang mga pangalan ng mga senador na ito na ituturo ng 18 Brave Marine. Alam niyo bakit naniniwala ang taong bayan sa 18 Brave Marine? Una-una, kahit balibalik ta rin niyo yung mundo, maiisip mo pa rin na anong mapapala nila. 'Di ba? Malalaking tao tong sinasagasaan nila. Katulad na lang namin mga vlogger, sabihin na natin na mga vlogger na nasa tamang landas. Siyempre, yung mga Duterte supporters yan, mga Duterte vloggers. Kami lang naman yung nasa tamang landas eh. No? Anong mapapala namin na binabanata namin tong mga kilala at ma-impluwensyang tao? Yayaman ba kami? May magbabayad ba sa amin ng milyon? Wala. Una-una, yung binabanata namin, kadikit yan ng mga kawatan na umuubos ng trilyon-trilyon pera sa kaban ng bayan. So kung bayaran kami at sila maimpluwensya at makapangyarihan tao, so useless yung binabayad sa amin para kalabanin namin sila. Diba? Isipin nyo katulad na lang huyan sa 18 Brave Marine. Sabihin na natin na nakatanggap sila ng 5 million. Sige, sabihin na natin totoo yun. Yung halagang 5 million, kakalabanin mo ang isang Soto, Tulfo, Lacson, at iba pang mga congressman. Doble sa 5 million ang yaman ng mga yan. Isipin nyo maigi yun. Saan mapupunta yung 5 million na yun? Una-una sa kaso at buhay mo ang kapalit. 'Di ba? Useless. Napakawalang kwenta ng 5 million na yun. Kaya ang taong bayan naniniwala na itong 18 Brave Marine ay talagang ginagawa lamang nila ito dahil hindi na nila malunok yung nakawan na ginagawa sa gobyerno, ginagawa sa taong bayan. Katulad na lang ho namin ng mga vlogger. Hindi na namin kaya lunukin yung nangyayaring pangbubudol pagnanakaw ng Administrasyong Marcos. Kaya kami ngayon nandito. Kaya kami nagsasalita na kahit alam namin na pupulutin kami sa kangkungan at dahil tatadtarin kami ng kaso, pwede kaming mamatay, pwede kaming ipapatay. 'Di ba? Pero bakit tuloy pa rin kami? Kasi nga, etong ginagawa namin is para sa bayan, katulad na lang ng ginagawa ng 18 Brave Marine. Kaya ako sinasabihan nyo na bayaran kami, bayaran ng 18 Marine, isang malaking kalokohan yun. Kahit nabayaran nyo kami, halimbawa na tumatanggap kami ng bayad, putay na walang mapupuntahan yun. May impluwensya, makapangyarihan at sobrang yaman ng mga binabanatan namin, ng mga ibinubulgar namin. Kaya itong 18 Brave Marine, kaya nakapukaw ito ng atensyon ng taong bayan. Kasi nga, una-una, may kita mo yan sa mata,
sa inilalabas ng bibig, kung eto ba ay kahit gaano kagaling mag-inarte or magdrama ng isang tao, mahalata mo yan sa mata at mahalata ng bawat Pilipino kung nagsisinungalingan o hindi. At biruin mo ilang senador lang at ilang congressman lang ang nagsasabing sinungaling etong Marine na to, etong 18 Marine. Samantalang milyong-milyong Pilipino ang sumusuporta sa kanila. Halimbawa, katulad na lang ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, nasa 30 plus million ang bumoto dyan. Ang gustong magpa-impeach sa kanya ay nasa 300 or sabihin na natin 400 na tao lang. Biruin nyo yun. Biruin nyo yung bilang na yun. Napakalaki ng advantage, napakalaki ng agwat. 'Di ba? So, yung 18 Marines na yan, talagang suportado kayo ng taong bayan. Tatag lang, ika nga ni Pastor Apollo Kibuloy, tatag lang. Huwag kayong pahina ng loob. Darating din yung araw na maniningil din tayo. Ngayon, panahon nila ngayon Kaya malakas ang loob nila, panahon nila, makapangyarihan sila ngayon. Pero darating yung araw, nalulubog din yan mga yan. At lahat ng mga pinagsasabi nila laban sa inyo, kakainin din nila lahat yan. Ngayon, ang kinagandahan dito, sa isang hearing, sa isang hearing pa lamang sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang dami hong na-achieve, marami hong natutunan at naliwanagan. Samantalang ilang buwan na pamumuno ni Soto bilang Senate President at chairman ng Blue Ribbon itong si Lacson, wala tayong napala. So ngayon napakalinaw na bakit hindi nila to ginawa, dahil sila din pala ang mapupunterya at mapuputukan ng lahat ng isyong ito. Ngayon malinaw na sa atin yun. Una sa lahat, shoutout kay Senator Ping Lacson. At shoutout sa'yo, Senator Soto, at sa lahat ng minority senator. Putang ina ng kapitbahay nyo. Putang ina, sabi ba naman niya, pasalamat daw si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi daw siya hinambalos or parang hindi daw siya binigwasan ni Secretary John Vic Remulla. Sabi niya yan hindi yan fake news. Tangina, Ping Lacson, halimbawa magkapalit kayo ng sitwasyon ni Jinggoy at ikaw, anong gagawin mo? Halimbawa si Soto, si Alan, papayag ka ba na arestuhin ka sa loob ng Senado? Tanga ka ba? Una-una, labag sa konstitusyon yun. Pwede naman antayin na lumabas Bakit kailangan pang doon sa Senado damputin si Jinggoy? Pangalawa, kung sakaling magkakaso ka, or alam naman na namin na talagang pagtapos nitong lahat, makukulong kayo. At alam din namin na ikaw hindi ka maaaresto. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi maaaresto si Ping Lacson? No? Dahil magtatago na naman siya. Kung matatandaan nyo, nagkakaso dati yan at nagtago ng ilang taon yan. 'Di ba? Ganyang kalupit si Ping Lacson. Tunginon to, papayag ka na proud ka pa na sasaktan yung kapwa mo senador, kahit yung majority hindi hahayaan na arestuhin yung mga senador na nasa minority. Alam ko yan at yan ang totoo dyan. Kahit majority hindi papayag na arestuhin ng minority sa loob ng Senado. Halimbawa, ikaw na may kaso, sa tingin mo matutuwa yung majority na arestuhin ka? Hindi rin sila papayag kahit na kupal ka. 'Di ba? At dahil din sa pagiging kupal mo, sabi ko nga, shoutout sa'yo, putang ina ng kapitbahay mo. Ewan ko, sino kapitbahay mo? Di ko kilala yan. Tanginan to, kupal ang puta. So, ibig sabihin, okay lang pala na arestuhin ng kahit sino, NBI man, CIDG, or PNP, or AFP, or NPA. Sa bagay, may mga NPA dyan, di ba? Shoutout din dun sa NPA na nandyan sa loob ng Senado, convicted dyan. Ba't hindi kaya na-arresto ng CIDG at NBI yan? Nandun pa sa loob ng Senado. Taka na convicted dyan si Franz Castro, pero hinahayaan lang. Ganong kalupit. Kaya ikaw, Senator Ping Lacson, naasahan namin
na pagtapos ng lahat na to ay alam naman din namin na ikaw ay aarestuhin din. Pero hindi ka may aresto dahil magtatago kang kupal ka. Hayop, talagang ganap ang naganap ng minority block etong nangyaring kahapon na pag-aresto kay Jinggoy. So ngayon pinapalabas nila na labag sa batas or may nilabag ang majority dahil dun sa hindi nila pagsipot sa plenaryo or doon sa hearing. Kasi nga 'di ba, sinamahan nila Alan Peter Cayetano, nila Senator Alan, Senator Marcoleta, Amy at yung iba pa. Sinamahan nila si Senator Jinggoy Estrada doon sa CIDG. Ngayon ginagamit 'yan ng mga minority, ng mga tuta ni ni Ngagba ng mga senador, mga tuta ni Ngagba ng mga senador, ginagamit na para pagmukain itong majority na, alam mo na pangit ang pagiging leader ni Cayetano. Anak ng tipaklong talaga. Ginagawa nyo na naman kaming tanga. Hindi, sa totoo lang, ginagawa tayong tanga nitong mga majority. Alam naman nila. 'Di ba? Sana posible na kung yung ibang ordinaryong Pilipino alam na aarestuhin nung time na yon si Senator Jinggoy, kayo pa kaya mga senador. Alam ho ng mga minority bloc na aarestuhin nung araw etong si Senator Jinggoy Estrada. At may napanaginipan pa nga ako na yung ganap nila ng minority ay set up na. Dahil alam nga nilang alam naman na nila na hindi talaga sisipot ang majority kasi nga tutulungan si Senator Jinggoy. Alam naman nating lahat na itong majority ay solid to. Katulad yan, kitang-kita nyo naman kahapon, 'di ba? Solid yung talagang dinamayan nila, hindi nila iniwan si Senator Jinggoy Estrada. So ganun yung setup na parang pagmumukain sa taong bayan na maling-mali at hindi maganda ang pagiging leader ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan yung gustong ipahiwatig sa atin ng minority bloc. Kaso hindi naman kami kasing tanga nyo eh. Sorry hindi naman kami kasing tanga nyo na para maniwala kami dyan sa palabas nyo na may pa-selfie-selfie pa sila. Kesyo hindi dapat ginawa ni Senator Alan yun, hindi dapat daw ginawa ng majority. Ulol! Hindi kami pinanganak kahapon para paniwalain nyo sa mga ganyang setup nyo. Alam nyo na simulat sa poll, alam nyo nung araw na yon na aarestuhin talaga si Senator Jinggoy Estrada. Huwag nyo kaming gawing tanga. Mga senador kayo, may mga impluwensya kayo sa labas. Ulul. Totoo kaya ito, no? Na hindi ko alam kung 2 or 3. Basta ilang senador sa majority ay may posibilidad na lilipat sa minority. Dahil, kagaya ng sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, alam naman na natin na ginigipit sila at tinatakot na kapag hindi ka lumipat sa minority, kakasuhan ka at arestuhin. So kapag lumipat ka naman sa minority, madidismiss yung kaso na isinampa sa'yo. Diba? So, sinong senador? Eto lang kapag may majority na lumipat sa minority, tatatak sa isip ng taong bayan na totoo yung kasong or totoo na isa ka sa mga tumanggap or nakinabang sa trilyon-trilyon na pera na nawawala sa pondo ng taong bayan. Ganyan na agad yung kakalabasan yan. Kasi halimbawa, nasa majority ka. Tapos sinampahan ka ng kaso na involved ka or tumanggap ka ng kickback galing sa pondo ng taong bayan. Pag lumipat ka sa minority, talagang iisipin ng netizen or ng taong bayan na totoo nga na involved ka talaga sa nakawan na nangyari sa gobyerno. Kasi natakot ka Natakot ka, tapos bigla ka lilipat sa minority para hindi ka gipitin, para tawag dito, para hindi ka kasuhan.
So, sana hindi nga mangyari to at sana ito ay fake news lamang. Pero alam nyo yung ginawa kay Senator Bato, kay former Senator Revilla sa pagsampa ng kaso kay Chis, kay Villanueva at sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada ay isa yan sa hudyat na pinapamuka ng mga bossing ng mga kawatan na kapag hindi nyo sinunod ang kagustuhan ko, pwedeng mangyari sa inyo yung nangyari sa kanila. Diba? So ang tanong, sino kaya? Sino kayang majority? Sana hindi totoo to ha. At sana talagang maging solid etong majority na to. No? Kasi hindi kayo iwanan ng taong bayan, sa totoo lang. Yung ginawa ni Senator Jinggoy Estrada, bumilib talaga ako sa kanya. Isa rin ako sa bumabanat kay Senator Jinggoy Estrada, pero dito bumilib ako. At kay Senator Bato de la Rosa at kay former Senator Revilla. Dahil pinanindigan talaga nila kung ano yung prinsipyo at hindi sila nagpasilaw sa pera at pananakot ng mastermind sa nakawan sa flood control. So, nandito na sa bahay at mamaya na lang ulit bumalik doon dahil tangin na naman kasi. Nung una, kami pa lang nandun kasi 3 AM nandun ako eh. Nung kami pa lang yun nandun, walang Diyo. Ang lakas ng internet namin. Ang lakas ng data, dito SIM, GOMO, at Smart. Yan ang mga SIM card ko eh. Saglitan lang ako mag-upload ng reels, ng video. Pag-upload pa nga ako kanina, di ba? Umaga. Pagdagsa ng tao, pag-start ng 9 AM or ng 10 AM, wala na. Wala nang data sa Senado. Wala nang full yung signal pero walang internet, walang data. Kahit ang taas-taas na lang niload mo, wala. Ibig sabihin, sinasabotahe talaga. Ayaw nilang makita ng taong bayan na marami ng tao dun at dadami pa. Ang pagkakasabi sa akin, galing daw sa iba't ibang lugar, Batangas, yun daw ay supporters ni Senator Marcoleta na mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kasi nga may balita na dadamputin or arestuin itong si Senator Marcoleta. Kaya hindi daw talaga sila papayag. Kaya sobrang dami ngayon ng tao dun. No? Siguro ngayon, sa mga oras na to, puno na halos yung kalsada doon. No? Anong oras na ba ngayon? Mag-alas 4 na. Mag-alas 3 na. So, ganun ang kaganapan doon. Kaya umuwi muna kami kasi wala talaga. Grabe. Talagang sinasabotahe yung area na yun. Pero pagdating mo naman doon sa unahan, pagliko ng stoplight, may signal na. Banda doon sa may mismong mall, sa mga mall. Meron na. Pero doon mismo sa pinagraralihan, wala. Talagang iniiwasan nila na makita ng taong bayan na dumadagsa na yung tao doon. Kasi nga natatakot sila na baka talagang magsilabasan na yung taong bayan ngayon dahil talagang lalantad na kung sino talaga ang mastermind at kung sino-sino mga senador, mga congressman na involved sa nakawan, sa mali-malitang pera, sa trilyong perang nawawala, sa trilyon pera na nawawala, alam na ng taong bayan kung sino talaga ang mga hudas demonyo sa bansang Pilipinas. Kaya kayo, sa mga kapanood dito, punta na tayo doon. Mamaya babalik po kami doon. At susuportahan po namin ng kung yung mga kababayan natin na nandoon nagrarally para suportahan ng mga senators.